28 blank items, 13 pages na may blanco. Hindi pwede yan. So, it never happened in the past. And during my time, mas maganda pa ngayon kasi na-remember ko yung produkto ng House na GAB. Gagawa namin ng summary yun at saka yung produkto ng Senate na GAB gagawa ng summary. Ilagay mo side by side, gagawa ka ng matrix, then look at the difference of the variances. So doon ka magsimula sa yung bicameral conference committee. So mas madali noong araw eh. Ang nangyari kasi ngayon, binago talaga lahat at it seems naging third chamber na talaga yung bicameral conference committee. Pero Ops, bago tayo dyan, maganda to sinabi niyan to eh. Maunawaan natin bakit naging third chamber na yung BICAM. Ito paliwanag dyan ha, sandali. Chotomate. Napaka-importante nito eh. Yung maganda itong pagkapaliwanag ni Ed Lingaw dito. Bakit ba third chamber? Na yan ba ay tama na maging isang third chamber ang House? Anong ibig sabihin nun? Chotomate ko desay. Ito. Pasok. Po sa BICAM report ng 2025 budget, umabot na po sa Korte Suprema. Ang punot dulo ng kontrobersya, ano ba talaga ang kapangyarihan ng tinatawag na Bicameral Conference Committee? Teka, ano yun? Ganito po. Ang Senado at ang Kongreso gumagawa ng mga panukalang batas. Isang halimbawa po dyan ang taunang budget. Pero siyempre, madalas may mga pagkakaiba ang mga yan sa detalye, sa mga numero, at pati po sa pagkakasulat ng batas. Pero kailangan kasi isang version lamang po ang pipirma ng Pangulo. So, paano yun? Diyan papasok ang tawag na BICAM, ang Bicameral Conference Committee. Isa po itong joint committee na kinabibilangan ng 8 senador at 16 na congressman na siya pong paplansya sa mga pagkakaiba ng dalawang bersyon. Paplansya lang sa pagkakaiba ng dalawang bersyon. Kasi lagi niyong tatandaan, laging may ganyan eh. Pag gumagawa ng batas, may bersyon ng Senate, may bersyon ng Kamara, tapos aayusin ngayon yun sa BICAM. Ibig sabihin, sisiguraduhin na hindi sila mag-aaway, sisiguraduhin na nagko-compromise sila sa isa't isa, at they would fix it. Yun ang BICAM. Tuloy natin. Kumbaga, trabaho po nito na i-reconcile o kaya pag-isahin yung mga nagkakaibang detalye o wika sa bersyon ng Senado at ng Kongreso. Sa teorya, ang bersyon na gagawin ng BICAM ay ang final version na aprobahan ng Senado at Kongreso para po pirmahan ng Pangulo. Pero ang totoo po niyan, kung merong Senado at merong mababang kapulungan, ang BICAM ang parang nagiging pangatlong Kongreso na minsan may sariling pag-iisip at merong sariling mundo. Bakit po? Nahilig na rin po kasi ang BICAM na magpasok ng sarili nitong mga insertions. Yan nakakaproblema sa insertions. Diba? Sinisingit, ika nga. Alam mo naman ng mga singit sa buhay. Delicates yan. Na hindi naman pinagtatalunan ng dalawang chamber. Isang malaking halimbawa po riyan ang ating national budget ng 2025. 288 billion pesos ang dinagdag ng BICAM sa budget ng DPWH. Wala po yan sa original na mga bersyon ng Kongreso o ng Senado, kaya hindi po siya pwedeng tawaging reconciliation. Samantalang bilyon-bilyon ang tinanggal sa mga budget ng DepEd, DOH, DOLE at kung ano na pa. Wala rin po yan sa mga bersyon ng Senado o ng Kongreso. Dinagdagan din ang mga budget ng Kongreso, Senado at ng Malacanang. Noong 2023 naman, higit dinoble naman ng BICAM ang unprogrammed funds ng gobyerno mula 281 billion ginawang 731 billion pesos. Nako. Saan galing ang otoridad ng makapangyarihang BICAM? Yun. Unprogrammed funds. Alam na ho natin ibig sabihin niya. Unprogram. Pag sinabi mong unprogram, eto po ay diyan pinagmumulan ng bulsahan. Isipin mo, magpapasa ka ng budget na unprogram, wala pang patutunguhan, sa tingin mo saan pupunta yun? Tanga na lang ang magsasabing, hindi! Para yun sa programa ng mga proyekto sa ating bayan. Gago na lang siguro magsasabi nun eh. 731 billion.
kung tutusin po, baka questionable pa nga ang existence ng BICAM. Yun. Bakit po? Bakit? Sa Ito, maganda itong paliwanag niya ito. Article 6, Section 26 ng 1987 Constitution, ito po ang proseso ng Konstitusyon to, ha? Tandaan natin, yan ang pinaka-backbone. Sabi nga ng mga abogado, skeleton yan. Ano ibig mo sabihin, Banat Bay? Lahat ng gagawing amendments sa Kamara, di ba? Ang tawag sa kanila, lawmakers, sa Kamara at sa senators, gagawa sila ng batas o di kaya mag-aayos sila ng batas. Pero ang pinaka-backbone, sa madaling salita, yung sa mathematics, denomination, hindi pwedeng magalaw yan. Yan po ay pinaka-structure ng bahay. Ika nga, backbone. Structure yan ng bahay. Ngayon, lahat ng gagawin mo, kailangan naaayon doon. Kunwari, yung structure ng bahay mo pang 3 floor lang. Wow, bahay 3 floor. 3 floor lang. Hindi mo pwedeng dagdagan niya ng pang-4, pang-5, pang-7. Hindi pwede. O di kaya sosobrahan mo. May backbone, ika nga. Yun ang konstitusyon. Ibig sabihin, diyan ho talaga ang kapitan yan. Pag ngayon, lumagpas na iba doon sa backbone, unconstitutional yan. Hindi na po yan na dapat. Bawal na po yan sa batas. Ito, pinapaliwanag sa ating konstitusyon daw, Article 6, Section 26. Bill must pass 3 reading in both houses. 3 reading sa Senado, 3 reading sa Kamara. Upon last reading of a bill, no amendments thereto shall be allowed. Anong ibig sabihin yan? Pag finale na po yan, hindi na pwedeng galawin yan. Hindi na po pwedeng dagdagan yan. Alina ho, no amendment. Ano ibig sabihin ng no amendment? Bawal lang ayusin yan. No amendment. Kaya nga dito, sabi ni Ed Lingaw, medyo yung ginagawa ng BICAM na nagpapasok ng insertion, kasi tandaan niyo yung budget is a law. Tandaan niyo po yan. Yung budget na inayos ng Kamara at ng Senado, batas yan. Kaya nga pumapasok yan dito. Dapat, batas na yan, hindi na pwedeng, ano nakasulat? I-amend. Madaling salita, hindi na pwedeng baguhin. Sa madaling salita, hindi pwede mga insertion. Hindi na pwede nilang ayusin yung pinag-usapan ng 2 houses. Yun na sinasabi dito. Pero ang BICAM, anak ng animal. gawa ng batas. Ang lahat po ng panukala kailangan dumaan sa 3 readings sa Kongreso at Senado. First, second, and third reading. Pero ito po, nakasaad din sa Section 26 ng Konstitusyon na upon the last reading, yung third and final reading ng bill, no amendment thereto shall be allowed. No amendment shall be allowed. Kung gayon, saan papasok ang trabaho ng BICAM? At bakit pwede nitong amyendahan o kalikutin ng panukala matapos ng third and final reading? Kung tutusin, ang BICAM kasi na hindi man lang nababanggit sa konstitusyon o sa kahit anong batas. Katunayan po, isa sa mga panukala ng Consultative Commission ni dating Pangulong Duterte noong 2018 ang magdagdag ng isang probisyon sa konstitusyon para lamang kilalanin na meron ngang BICAM committee ang Kongreso. Yun. Kita mo, kahit nung panahon ni Duterte nasilip niya na yan eh. Anong batas ang nakikreate sa BICAM? Wala. O dapat ipasok niya sa konstitusyon kung walang batas na ganun. Di ba? Kasi kung may purpose man ng BICAM mo, dapat ayusin lang yung kompromiso. Ibig sabihin, yung bang pinagkaiba ng version ng House at pinagkaiba ng Senate, alam mo yun, i-compromise. Hindi baguhin i-compromise. Sa madaling salita, magkasundo tayo. Ito ay ano lang natin ito. Kung sinasabi mo dito, 3 years, dito, 4 years, o baka naman pwede na nating pag-usapan na 4 years na lang. Kasi, anyway, konti na lang naman. Ito, 3 years. Compromise, ika nga. Diba? Coordination. Hindi mo babaguhin yung mismong, hindi, wala na, hindi na yan, hindi yan ikukulong. Hindi mo na pwedeng ganunin. Pinag-ano mo na lang yung mga details na maliliit lang, para bagang maayos lang, ma-coordinate na wala nang gulo between Senate and the House. Kasi kung buong Senado, pag-uusapan pa, buong House,
Ang gulo na naman yan. So, palitan na natin. Yan ang purpose ng BICAM Committee. Ngayon, nasabi ni Pangulong Duterte, ano bang batas ang nakasusuporta, nagkikreate ng BICAM? Wala. Kaya nga, yung committee daw na binuo ni Pangulong Duterte, consultative committee, ay sinuggest na ilagay yan sa konstitusyon. In existence. Dahil sa ngayon, ang BICAM lamang po ay binubuo lamang ng Senado at Kongreso sa pamamagitan po ng kanilang sariling mga House Rules. Halimbawa, sa Section 62 ng House Rules, inaatasan ng Conference Committee na gumawa ng mga reconciled version ng isang panukala. Sa Section 63 ng House Rules, nakadetalye na dapat ang mga binago ng BICAM sa magkaibang bersyon ng Senado at Kongreso. At ang final na bersyon ng BICAM aaprubahan po ng mayorya ng Kongreso. House Rules lamang po yan. Sa Senate website naman, sinasabi na ang Conference Committee ay merong malawak na flexibility or wide latitude sa pagbabalangkas ng pinal na bersyon. So ano pong ibig sabihin nito? Walang batas o patakaran na gumagabay sa Bicameral Conference Committee maliban sa kung anumang mga patakaran na gusto po ng Senado at ng Kongreso. Mga internal rules kasi ang mga ito. Dahil nga, ang lahat po ng mga ito ay internal arrangement lamang ng Kongreso. At dahil internal lamang ang lahat ng ito, kung anong gusto ng Kongreso, yun din ang kanyang ginagawa. Grabe, no? So, ganyan po ang nangyayari sa ating bayan. Sinasabi po nila, Congressman, na ang kanila pong sinasabi ngayon is yun daw pong BICAM report ay hindi naman daw po siya constitutional in a sense na hindi pa naman siya batas. So, hindi daw ito papansinin ng Supreme Court. Ano pong masasabi ninyo doon? Diyan sila nagkamali because bicameral tayo eh. Meron tayong House, meron tayong Senate. Yung produkto ng House at produkto ng Senate, magkaiba. Dahil iba yung produkto, gawin mong i-harmonize mo o kuhan mo. Mag-uupo sila para mag-agree, i-reconcile yung difference. So, for it to be reconciled, kailangan mo ng Bicameral Conference Committee at panag-agree na gagawa ka na ng report, Bicameral Conference Committee report. Saan ka kukuha ng basis para sa GAA mo kung wala kang Bicameral Conference Committee report? So, you cannot jump. Basis for your enrolled bill is the Bicameral Conference Committee report. So you cannot disregard the Bicameral Conference Committee report. You cannot belittle it because whatever figures are in that reconciled Bicameral Conference Committee report, yun dapat ang lalabas sa yung enrolled bill ng General Appropriations Act. Or kung General Appropriations Act, yun na yung mapipirbahan na yung Presidente. So, mali yung nagsasabi ng gano'n. Hihingan ko lang po kayo ng opinion patungkol doon sa, kasi kung makikita nyo, kumakalat po sa social media noong mga unang araw, umiiwas itong si Chairman Kimbo sa mga tanong patungkol dito, and then yesterday, ito po yung eksaktong sinabi niya, at the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriations or amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat ng naging correction sa ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Ano pong masasabi ninyo doon? Kung determine nila ang amount, bakit hindi nila sinulat sa Bicameral Conference Committee report? Second, there is no such thing as ministerial correction because kung titingnan mo yung Bicameral Conference Committee report sa last part, meron doon nakasulat omnibus motion. And that omnibus motion, as every year, meron yung omnibus motion eh. So, halos may memorize ko na nga yan. Yung omnibus motion allows the technical staff, the technical working group to make the necessary corrections for grammatical, typographical at printing errors lang. You cannot fill in the blanks because that is not grammatical error, that is not typographical error. Malinaw kasi yung sinasabi ni Kimbo na grammatical error, blah blah blah,
o kaya siguro yung typo error, yung gano'n, di ba? Typo error na mali. Alang ibig sabihin po nun, alam naman natin, grammatical error, mali ang grammar. Di ba? Kaya nga grammatical, hindi mo pwedeng sabihin, grammatical error yan. Anong grammatical error? Wala kang sentence. Pangalawa, yung typo, hindi mo pwedeng sasabihin na typo error yan kung wala naman nakatype. I mean, walang nakasulat. Tama, mali. Di ba? Kaya nga typo eh. Ibig sabihin, may nakasulat, nagkamali lang, di ba? Pag sinabi mong typo, typo lang yan, naiba lang. Kasi siguro dahil sa, minsan yung cellphone, di ba, may autocorrect. Typo lang yan, minsan na, ganon. Typo error yun. Pero may nakalagay, may nakasulat. Ito, blanco eh. So, yung palusot ni Kimbo, para lalo siyang nagmukhang, ay na lang magsulat dyan sa baba ko, ano yun? It's not a printing error. Yung blank mo, possible pa nga equivalent to zero yun eh. Yung i-reflect mo doon. But when you change it, that is not anymore typographical error. So, mali yung sagot niya. And ano rin po ang masasabi ninyo doon sa sinabi ni Senator Tito Soto? Kasi alam naman po natin, yung pong posisyon na yan, usually binibigay po talaga sa mga yung matatagal ng mga kongresista. And alam naman po natin na itong mga kongresistang na humawak nitong posisyon na to sa administrasyon na to ay mga bago lang. At sinabi po ni Tito Soto or dating Senate President Tito Soto, some of our legislators need to undergo parliamentary rules and procedures workshop. Ministerial corrections by technical staff are never allowed in any bill, much more a law. You bring it back to the plenary. Ano pong masasabi niyo? Tama, correct. Experience na at saka nag-aaral yan si Senator Soto. Yung maalala ko, yung halos magkasabayan sila ni Senator Ping na nag-aaral sa budget. Yung sinabi ni Senator Soto, tama yun. Pag may mali ka doon sa Bicameral Conference Committee report, you can only correct it by bringing it back again to the plenary. Ito problema, inapprove na nila at pinirmahan na at na-ratify na. Yon. So you cannot bring it back anymore to the plenary. Kasi Meron pa palang mali. Hindi lang pala sa ibabalik mo sa plenary, hindi na pwede kasi napirmahan na. Final na ang BICAM report. napirmahan na ng presidente. At the budget is already undergoing implementation. So, tama yun. Nung araw, bago ka maging chairman, dapat vice chairman ka, working vice chairman ka talaga matagal. So, at saka may... Kasi yan yung problema talaga ngayon mga kababayan. Yung mga nilagay dyan, parang mga bagong, okay lang naman kung bago ilalagay mo dyan, di ba? Mga bagong congressman o kaya kasi hindi lang naman sa pagiging congressman Yung mismong humawak ka ng pera, napaka-importante niyan, di ba? You will never put someone na doon sa hahawak ng pera, yung katiwala mo, sa madaling salita, sa kumpanya, may mga vice president for finance. Hindi mo ilalagay dyan yung alam mong bagong salta lang, o walang alam sa pera, di ba? O magnanakaw. O, hindi ka maglalagay dyan. Tama, mali. Di ba?